Isa sa pinakamaraming nag-request sa akin kung ano raw ang take ko dun sa diploma o diskarte. Gusto ko sana maging yung parang maging influencer na sagot. Pero gusto ko lang na sabihin yung talagang totoo na gusto kong sabihin. For me, wala namang problema kung nakatapos ka o hindi ka nakatapos. Pero may narinig kasi ko na ang respeto ng mga tao depende sa natapos mo. I don't think that's the case. Kasi number one, when you go to a party, pag pumunta ka ng party, wala namang magdadala ro ng toga na may nakalagay na na summa cum laude ako eh. Pero most of the people na makikita mo ron, mga party, ano yung aangat sa'yo? Yung engineer, architect, o yung malaking negosyante? Ang totoo niyan sa buhay, hindi yung natapos mo ang respeto sa'yo. Masakit tanggapin o masakit ang katotohanan, pero most of the time, ang respeto ng tao o respeto ng kahit sino depende sa narating mo. Masakit yung totoo, pero totoo yan. Why? Marami kong nakita ng mga tao na hindi sila pinapansin habang nag-aaral sila. Parang binubuli sila lahat. They did good in school, very good in school. Pero nung parang pag nakita nila after ng school, parang hindi ko naman kilala yan. Tapos nakita nila sa social media na nagkaroon ng negosyo, kumita ng malaki, naka-Rolex na, ang ganda ng sasakyan, ang ganda ng buhay. Ano sabihin nila? Ay, kaklase kaya nung college, kaklase kaya ng ganito. Kaibigan ko yan. 'Di ba? Ganun yun eh. Hindi importante kung ano tinapos mo. Ang importante, kung nakatapos ka man, saan mo nadala yung tinapos mo. Kasi maraming tao na nagtapos ng, I'll give you an example. I'm a nurse. Nurse ako, nakatapos ako. Nung time namin mga early 2000s, yung mga doktor nag-nurse. Bakit? Malaki kita. Gets mo? Nagbaba sila ng pride. Totoo to, real talk to. Nagbaba sila ng pride na doktor na sila. Pero they rather be a nurse to earn big. So ibig sabihin, ang respeto ng tao, hindi kung ano yung tinapos mo. Didiretsuhin ko na kayo Ang respeto ng tao, hindi kung ano tinapos mo. Ang respeto ng tao, kung magkano kinikita mo. Let's be honest, wag na tayo magpaka-ipokrito sa buhay. Marami kong kakilalang tao kasi since ako galing ako sa wala at may narating ako sa buhay kahit papano in my own little way. Maraming tao nakakilala ko. Like for example, yung isang kaibigan ko, isang business partner ko si Monching, dati siyang waiter. Waiter to bro Waiter siya. Syempre, makulit to eh. Mabait to si Monching, waiter siya. Nung umangat yung buhay niya, nakuha niya lahat ng gusto niya. Lahat ng tao gustong-gusto na siya. Pero dati parang makulit siya, or parang maangas siya, mayabang siya. Pero when he reached the top, everybody wants to be with him. Naalala ba nila na yung tao na yun hindi nakatapos sa buhay? Nakatapos sa pag-aaral? Naalala ba nila na dati niyayabangan sila o nayayabangan sila ron? Hindi eh. Ang naaalala lang nila na shit, ang ganda na ng buhay niya. Gusto kong maging ganun. So kung tatanungin mo ko, lahat yan importante, don't get me wrong. Mahalaga na makatapos ka ng pag-aaral. Pero kung papipiliin ako ng isa, ano ang mas importante? Diploma o diskarte? I'll always choose diskarte. Diskarte sa buhay. Coming from a guy na nakapagtapos ng pag-aaral. Why? Nurse ako eh. Pero hindi ko rin naman siya nagamit. Diba? Maraming tao na yung mismong tinapos nila, hindi yun yung nag-angat sa buhay nila. Marami rin namang mga tao na hindi naman nakatapos, pero mas umangat kesa dun sa mga nakatapos. Now, may mga sasabi na, syempre, iba-iba naman tayo ng iba-ibang klase naman tayo ng tao. Syempre, kailangan I'll give you an example ulit. Maano talaga ako kasi hindi naman ako scripted mag ganito eh. In one of Bill Gates na si Bill Gates is sa pinakamatagal na naging pinakamayamang tao sa mundo. Nag-speech siya sa isang college. I have no idea. Ang speech niya parang ganito. You can search it sa YouTube. You spent 6 years elementary, 4 years high school. Siyempre, hindi ganun ang tawag nila, di ba? Yun lang natatandaan ko. Tapos, 4 years college,
Then after college, you spend another 4 years. Then masteral ng another 4 years. Then yung basta parang umabot sila ng mga 20 plus years sa pag-aaral. Everybody wants to be successful. How can you be successful if you spend half your life studying? And ngayon ka pa lang susubok outside ng ginagawa mo, ng pinag-aralan mo. How can you be as successful as me? In other words, if you spent your life, half of your life studying, people tend to think na parang, shit, ito na yun, until they see the real world. Yung wala ka ng baon, wala nang aalalay sa'yo, wala na lahat. Gets mo? Hindi ko sinabing hindi importante gumraduate kasi I myself is a graduate, Bachelor of Nursing ako. Pero, kung papipiliin mo ko, diskarte o diploma, I'll always choose diploma. I'll always choose diskarte. Kasi nag-aral o hindi, kailangan may diskarte ka sa buhay. So, diploma diskarte, it's always diskarte. Kailangan madiskarte ka sa buhay. Yun lang. And lastly, para matapos ng diskusyon, I'll ask you, sa buong mundo, kilala mo ba yung top 1 o pinakamagaling na doktor sa buong mundo? I'm sure hindi. Pero wag mo nang i-google, tapos kaya ka magko-comment, okay? Pero I'm sure kilala mo kung sino yung number 1 na pinakamayaman na tao sa buong mundo. That plain and simple. You will know kung sino yung may pinakamagandang kotse sa mga artista. You will know kung sino ang may pinakamagandang buhay sa mga artista, sino mga bilyonaryo. Pero hindi mo alam na matalino pala sila. Hindi mo alam na hindi sila nakatapos ng pag-aaral. Hindi mo alam na, shit, doktor pala siya. Ang nakikita mo buhay niya, hindi tinapos niya. So let's finish this at tapusin na yung diskusyon. It's always diskarte.